Tayo kuminsan, tutulong tayo, pero may limitasyon lang. Tutulong tayo, pero napakaraming kondisyon. Bago mo ibigay yung pera, napakarami mo munang sinabing pamimintas. Nabubuhay tayo hindi lang para magpakaginawa, kundi magpakabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sabi nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na muna po tayo. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, hindi ko alam kung napapansin ho ninyo na bukod sa mainit na naman ang panahon natin, kayong mga bumabiyahe, siguro pare-pareho lang tayo nang naoobserbahan. Ano yon? Traffic na naman. No? Napaka-traffic na naman. Kaya sabi nung driver ng pinagmisahan ko kahapon, wala na talagang COVID, Father. Talagang balik na naman tayo sa dati. Traffic na naman.
Kaya yung hirap daw ng buhay, lagi nating dinudugtong sa traffic, sa ulan, kaya daw mahirap ang buhay. Naalala ko nung nag-aaral po kami sa seminaryo, meron kaming tinatawag na urban exposure. Bukod sa probinsya, yung kami pong mga nagpapare ay binibigyan ng mga paghuhubog kung saan maninirahan kami sa iba't ibang uri ng pamayanan. Hindi lang sa probinsya. That time, doon kami sa Pasay, sa isang medyo crowded area. Napakaraming tao. Isang buwan kaming nanirahan. Nangupahan kami ng bahay. Para lang makasama namin at matuto kami doon sa pamayanan na idon. Alam nyo, dahil nga tapat namin tindahan, typical na lugar sa Maynila. Tapat ng aming inuupahan ay tindahan. Lagi may mga nakatambay. At meron po doon na lagi na lang yun labas ang malaking tiyan at nakatambay doon. Minsan isang umaga, lumabas ho ako, nakipagkwentuhan. In other words, nakitambay din. Sabi sa akin nung kausap ko, grabe brother no, ang hirap ng buhay. Napakahirap maghanap ng trabaho. Sabi ko, ay opo. Mahirap talagang maghanap ng trabaho, lalo na pag maghapon ka lang dito, mahirap maghanap ng trabaho. Yung kung minsan tayo, ang dami nating sinasabi, katiting ang ginagawa natin. Ang dami mong sinasabi, kinokomento, reklamo, pero kakaunti lang ang ginagawa mo. Kaya nga, kung ating babalikan ang ating ebanghelyo ngayon, alam niyo mga kapatid, araw-araw, marami mang pagsubok, marami mang hirap, hindi natin mababaliwala na mas marami pa rin ang binibigay na pagkakataon ng Diyos. Hindi lang para tayo umasenso. Nabubuhay tayo hindi lang para maraming pera, magpayaman, magpasikat, makapag-abroad, makaipon ng marami. Hindi yun ang katuturan ng buhay mo. Nabubuhay tayo hindi lang para magpakaginawa, kundi magpakabuti. Alam naman natin yan pare-pareho. Na isang araw, matatapos tayo sa mundong ito. At kung ano man ang naging ginawa, inisip, inugali natin ngayon, yan ang magsasabi ng forevermore. At isa lang ang paulit-ulit nating naririnig. Isa lang ang sinasabi ng Panginoon, sino man ang mabuhay, magsikap mabuhay ng matuwid, ay hindi malayo sa kanyang paghahari, sa kaligtasan. Ang Panginoon araw-araw gumagawa ng paraan. Hindi lang niya tayo tinuturo sa tamang daan. Binibigyan niya tayo ng bagong pagkakataon araw-araw. Kaya ano yung kwento? Ano daw ang kaligtasan? Sa kwento na binigay ni Kristo ngayon. May isang may-ari ng ubasan. Anong ginawa ng may-ari? Hindi lang siya nagtawag, nag-announce. Lumabas siya at naghanap ng mga taong matutulungan, magtatrabaho sa kanyang ubasan. And hindi lang isang beses. Hindi siya tumigil. Tayo kuminsan, tutulong tayo, pero may limitasyon lang. Tutulong tayo, pero napakaraming kondisyon. Bago mo ibigay yung pera, napakarami mo munang sinabing pamimintas. Bago mo tinulungan, niyurakan mo muna yung pagkatao. Bago ka gumawa ng maganda, ng mabuti, sinira mo na yung pagkatao niya. Ang Panginoon hindi sumuko. Lumabas siya ng umaga, ng tanghali, ng hapon, at binigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa. Ganon din ang Panginoon sa atin. Araw-araw. Kaya nga ano ang sabi ng may-ari dun sa mga tatayo-tayo lang? Bakit kayo tatayo-tayo lang? Walang mangyayari sa inyo.
Kaya tayo, kung magbibilang lang tayo ng mga taong buwisit, kung magbibilang lang tayo ng mga kulang sa buhay natin, kung magbibilang lang tayo at maghahanap ng mga wala tayo sa buhay at maiinggit lang tayo sa iba, at tayo ay maninira lang at mamimintas, at tayo ay magbibilang lang ng pagkakamali ng iba, at tayo magmumukmuk na lang dahil kawawa naman ako, dahil wala ako nang meron siya, mamamatay tayong nakatunganga lang talaga. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, hindi lang para umasenso, sumikat, magpakaginhawa, kundi para maging mabuti. Kagaya ni Santa Rosa ng Lima. Si Santa Rosa ng Lima, napakaganda. Gusto niya maging madre, ayaw ng magulang niya. At marami siyang pinagdaan ng paghihirap. Anong ginawa ni Santa Rosa para hindi siya mag-asawa? Ginupit niya ang kanyang magandang buhok, sinunog niya ang kanyang mukha. At araw-araw, buong buhay niya, hindi siya kumain ng karne, hindi lang pagmahal na araw at Biyernes. Gumawa siya ng maraming sakripisyo bilang pag-aalay at paglilingkod sa Diyos. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, huwag mo nang asahan. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ang Diyos naniniwala hindi kagaya ng tao. Dahil ang tao pag naniniwala, kuminsan may hangganan. Ang Diyos araw-araw naniniwala at nagbibigay ng paraan upang maitama ang anumang mali natin, upang maituwid ang anumang baluktot sa isip natin. Araw-araw, naniniwala ang Diyos na kaya mo pa ring magbago at maging mabuting tao. Amen.